Alam nyo ba guys, sinundan ko kahapon yung hearing kahapon sa Senado na pinamunuan ni Senador Bato. Ngayon guys, si Lasso ngayon na nasa PDEA chief, parang nabaliktad na sila ngayon kung mapapansin nyo. Sila na ngayon ang mababaliktad. Kasi ang sabi ni Jonathan na dating sa PDEA agent, siya ngayon nakapirma. Siya yung nakapirma na. So, ibig sabihin, empleyado siya dati ng PDEA. Ngayon, yung papel na yon dapat confidential na yon na hindi dapat ilalabas yon kasi nga na-upload. Ngayon, ang sabi ni, ni Jonathan, yan din nga daw yung pinagtataka niya, bakit daw nag-leak? Samantalang, wala na siya sa PDEA ngayon. Kaya nag-iisip ngayon si Lasso. Nag-iisip ngayon si Lasso nga, oo nga. Kasi nga, nakapal yan doon sa may PDEA. Ngayon, sabi ni Jonathan, hindi naman ako po pwede na ako ang maglalabas yan kasi nakapile yan doon sa PDEA yan. Kasi confidential na nga yan. Ngayon, mag-iisip ngayon si Lasso kung sino ang nagpalabas niyan. Ibig sabihin nun, may tao kaya si Lasso na tinatawag na nag-ahas doon sa kanila. Yan nga ang problema. Ngayon, sabi naman ni Jonathan, bakit yan nag-leak? Samantalang nakapal yan dyan sa PDEA. Ngayon, wala na ako dyan eh. Bakit ako ang maglalabas yan? Wala na ako yan. Diba? Ngayon, sabi naman ni Lasso, sinungaling ka. Sabi naman ni Jonathan, bakit ako magsisinungaling? Ang dating presidente nga na si PRRD. 'Di ba? Nakatanggap rin ng ganun. Nakatanggap rin na meron ngang ganun kay PBBM. So, bakit ako magsisinungaling? Ayun na guys, ang sinasabi ko. Ngayon, nag-iisip na ngayon si Lasso kung sino sa taon niya yung ahas dyan sa kanilang department. Diba? Di ba mapapansin nyo yan? Pero may naisip ako guys. Malay mo, si Bato at saka si Maharlika, strategy lang nila yon na ito, halimbawa may ebidensya na ngayon, talagang totoo. Ngayon, para mainggan yun na maganda yung pagdating sa sunod na hearing. Ngayon, pumunta ka dito, Maharlika. Pumunta ka, patunayan mo yan. Yan na. Patunayan na yan. Gumawa na sila ng strategy ba na ganito para magalit na si Bato. Para yung tayo ba, sige, para pumunta ka, Maharlika, para patunayan yun. Ngayon, guys, pumunta nga si Maharlika, nagkalabasan na ngayon. Nagkaroon nga ng leak na ito ay totoo. Guys, ang pag nagkaroon ng ganun na may ebidensya, ang tanong, meron ba tayong presidente na gumagamit pala ng ganun na ipinagbabawal na gamot ngayon? Yun guys ang aabangan natin kung totoo na meron talagang video o talagang totoo na gumagamit si Ferdinand Marcos Jr. ng ipinagbabawal na gamot. Diyan natin malalaman sa susunod na hearing. Kasi nagkakaipitan na yan. Malalagay na rin sa alanganin yung PDEA. Kasi nga, hindi naman po pwede kung halimbawa na si Jonathan ang naglabas yan, dapat noon pa kasi 2012 pa yun. Ngayon, kung nagpresidente na siya, mapipilitan talaga siyang lumabas kasi nga, madidiin siya. Ngayon, ang gagawin naman niya, hindi naman niya sabihin na ako ang nagpalabas. Ibig sabihin niya, yung PDEA dyan, yung nagpalabas ng dokumento kasi sila yung nasa posisyon ngayon. Diba? Kaya malakas ang loob ni Jonathan na pumunta sa hearing kasi alam niya na wala na siya ngayon.
Diba? Ngayon, sumasakit ng ulo ngayon ni Lasso kung sino sa tao niya. So, sino sa tao niya yung nagpalabas niyan. Diba?